Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga lugar na ordinaryo lang sa unang tingin pero may itinatagong kababalaghan? Mga kwento na maririnig mo mula sa mga tao na may personal na karanasan? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang nakakakilabot na karanasan ko sa isang paresan sa kanto. Isang lugar na madalas kong puntahan, ngunit hindi ko akalaing magiging bahagi ng isang kwentong takutan. Tara at samahan mo ako sa kwentong ito at baka mapansin mo ang mga detalye na hindi mo pa napapansin dati. Tuwing gabi, lagi akong pumupunta sa paresan sa kanto. Malapit lang ito sa bahay namin at ang pares nila ay sikat sa buong barangay. Isang gabi, medyo late na akong dumating. Karaniwan ay puno ang lugar, pero ng gabing iyon, kakaunti lang ang tao. Napansin ko rin na medyo madilim ang paligid kahit na may mga ilaw naman sa poste. Habang papalapit ako, narinig ko ang tunog ng sizzler plate na laging nagbibigay ng gutom sa akin. Pumasok ako sa paresan at umupo sa paborito kong pwesto. Agad akong inabutan ni Manong, ang laging mabait na nagtitinda roon. Magandang gabi, Manong. Isang pares at isang extra rice nga po. Sige, iho. Sandali lang ha, papaluto ko na. Habang naghihintay ako, napansin ko na parang kakaiba ang ambience ng lugar. Hindi ito tulad ng dati na masaya at puno ng tawanan. Pakiramdam ko'y may malamig na hangin na dumadaan kahit na mainit ang gabi. Sinubukan kong huwag pansinin iyon at inaliw ang sarili sa pag-scroll sa aking cellphone. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang order ko. Amoy pa lang, talagang nakakagutom na. Pero nang kumuha na ako ng unang kagat, napansin kong may kakaibang lasa. Parang may halong mapait at malamig na pakiramdam sa bibig ko. Binaliwala ko ito at nagpatuloy sa pagkain. Habang kumakain ako, napansin kong may mga mata na nakatingin sa akin. Paglingon ko, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok. Hindi ko siya napansin noong pagpasok ko, pero ngayon, parang hindi siya umaalis ng tingin sa akin. Medyo naasiwa ako, kaya tinapos ko na ang pagkain ko ng mabilis. Manong, magkano po lahat? Pares at extra rice, 50 lang iho. Salamat po. O siya, mauna na ako. Ingat ka iho. Paglabas ko ng paresan, naramdaman ko ang malamig na hangin na mas malamig kaysa kanina. Tumakbo ako pauwi. Pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Pagdating ko sa bahay, agad akong nag-shower at humiga. Ngunit hindi pa ako nakakatulog nang maramdaman kong parang may ibang presensya sa kwarto ko. Hindi ako mapakali. Lahat ng sulok ng kwarto ko ay parang may nakatagong anino. Bawat galaw ng kurtina ay nagpapakilabot sa akin. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang mahina ngunit klarong boses ng matandang babae mula sa paresan. Paulit-ulit niyang sinasabi, Bumalik ka, bumalik ka. Kinabukasan, kinausap ko ang mga kaibigan ko tungkol dito. Sinabi nila na baka pagod lang ako o na-imagine ko lang lahat. Pero isa sa kanila, si Karen, ang nagsabing may alam siya tungkol sa paresan na iyon. Alam mo, may kwento kasi ang paresan na yan. Dati may isang matandang babae na lagi rin doon kumakain. Mabait siya, laging nakangiti, pero isang gabi na aksidente siya paglabas niya mula doon. Nabangga siya ng sasakyan at namatay. Ano? Hindi ko alam yon. Ano kaya ang koneksyon niya sa nararamdaman ko ngayon? Ewan ko, pero sabi nila, kapag gabi at tahimik na, bumabalik siya sa paresan. Baka nga siya ang nakita mo. Kinilabutan ako sa sinabi ni Karen. Hindi ko akalaing may ganong kwento ang paresan. Nagdesisyon akong bumalik sa paresan kinagabihan upang alamin kung totoo ang mga narinig ko. Pagdating ko sa paresan, halos wala ng tao. Nandoon ulit si Manong na nagliligpit na ng mga gamit. Pumasok ako at umupo sa parehong pwesto. Inabutan ako ni Manong ng menu kahit hindi ko naman na kailangan. Manong, may itatanong po sana ako. Ano yon iho? May kwento po ba kayo tungkol sa isang matandang babae na laging kumakain dito dati? Napansin kong parang nag-iba ang itsura ni Manong. Parang nabahala siya at naging seryoso ang mukha. Si Lola Flor ba ang tinutukoy mo? Oo, lagi siya dito noon. Pero matagal na rin mula nang mawala siya. Namatay daw po siya sa aksidente? Oo, at mula noon, naririnig namin ang mga kwento na bumabalik siya dito. Minsan nga,
Kahit sarado na ang paresan, may naririnig kaming kaluskos at bulong. Habang nag-uusap kami ni Manong, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa likod ko. Paglingon ko, naroon ulit si Lola Flor, nakatingin sa akin. Sa pagkakataong ito, malinaw ko siyang nakita. Ang mga mata niya'y tila puno ng kalungkutan at pag-aalala. Lola Flor, bakit po kayo nandito? Ano po ang kailangan ninyo? Iho, natutuwa ako na may nakakaalala pa sa akin. Hindi ko lang alam paano umalis sa lugar na ito. Laging malamig, laging madilim. Paano ko po kayo matutulungan? Bigla niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ko. Napakalamig ng kanyang kamay, pero parang may bigat na nawala sa kanyang mukha. Salamat sa pakikipag-usap, Iho. Maari na akong magpahinga. Bigla na lang siyang nawala, parang usok na naglaho sa hangin. Kinilabutan ako pero naramdaman ko rin ang kaluwagan. Bumalik ako kay Manong at ikinuwento ang nangyari. Iho, salamat at natulungan mo si Lola Flor. Sana ay payapa na siya ngayon. Walang anuman po, Manong. Sana rin po ay mapayapa na siya. Simula noon, hindi na ako nakaramdam ng kakaiba tuwing pumupunta ako sa paresan. Parang bumalik ang dating saya at init ng lugar. Ang kwentong ito ay naging paalala sa akin na may mga bagay na hindi natin agad nakikita. Mga kwento ng mga taong nawala na, ngunit hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya kung sakaling may maramdaman kang kakaiba sa isang lugar, pakinggan mo ang kwento nila. Baka ikaw ang makakatulong para sila'y magpahinga. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Scare Tales para sa higit pang nakakakilabot na kwento. Matamis na panaginip kung makakatulog ka pa.